Breaking news mga kaboxing, hindi na napigilan si Abdullah Mason. Matagumpay niyang nadepensahan ang kanyang WBO Lightweight Championship matapos pabagsakin si Albert Bell via 12th round referee stoppage. Dahil sa panalo, umaabante na ang kanyang malinis na kartada sa 21 wins. Walang talo at 18 wins knockout. Samantala sa kanyang kontra, bumagsak na ang malinis na undefeated na 28 wins, isang talo at 9 knockout. Matinding bakbakan ang ipinakita ng dalawang mandirigma. Ngunit habang tumatagal ang laban, ay unti-unting kinontrol ni Mason ang bawat round gamit ang kanyang bilis, matutulis na kombinasyon at napakalakas na power punches. Pagsapit ng round 12, sunod-sunod ang malilinis na tama na tinanggap ni Bell hanggang sa makita ng referee na hindi na ito kayang depensahan ang sarili, kaya agad nitong itinigil ang laban. Sa edad na 22, muling pinatunayan ni Abdullah Mason na isa siya sa pinakamapanganib na kampiyon sa lightweight division. Patuloy siyang nananatiling WBO lightweight champion at ngayon ay mas marami pang malalaking laban ang inaabangang haharapin niya. Sa tingin ninyo mga kaboxing, sino ang dapat na susunod na kalaban ni Abdullah Mason? Samantala sa kabilang banda mga kaboxing naganap sa common event. Breaking news mga kaboxing, usap-usapan ngayon ang naging laban ni Bruce Carrington. Bagamat matagumpay niyang naipanalo ang laban at napanatili ang malinis na kartada at may panibagong undefeated na record. 18 wins walang talo at 10 knockout samantala sa kalaban. Naman niya bumagsak na ang kanyang malinis na record. 19 wins isang talo at 10 knockout at dito nga control sa buong bakbakan, isang controversial na pangyayari. Ang naganap ng siya ay mapabagsak sa isang eksena na ikinagulat ng mga fans. Sa halip na bilangan ng referee, agad itong itinuring na slip o hindi opisyal na knockdown, kaya ipinagpatuloy ang laban ng walang count. Dahil dito, nagkaroon ng mainit na debate sa social media kung tama ba ang naging desisyon ng referee. Sa kabila ng insidenteng iyon, ipinakita ni Carrington ang tibay ng kanyang puso at mahusay na depensa. Nakabawi siya at tinapos ang laban bilang panalo via unanimous decision. Patunay na isa siya sa pinakamalalakas na pangalan sa featherweight division. Sa kanyang pinakahuling malaking laban, napanalunan niya ang WBC featherweight title matapos ang knockout victory laban kay Carlos Castro. Kayo mga kaboxing, sa tingin nyo ba ay dapat binigyan ng knockdown ang pagbagsak ni Bruce Carrington o tama lang ang naging desisyon ng referee? I-comment ang inyong opinion at huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang aking FB page para sa pinakabagong balita sa mundo ng boxing.